Kaligtasan ay pagkilala sa kanyang ama at sa kanya mismo na kanyang anak. Yun po yung kaligtasan. Hindi yung pagsunod sa ganito, paggawa ng ganyan, pag-intindi ng ganito. Ay isa lang po yung way ng kaligtasan, si Kristo lang. Meron po isang kilalang kabataan, na simulat maliit, bata pa lang siya, medyo malikot na yung kanyang isip, medyo malikot na yung kanyang, marami na siyang gustong gawin sa buhay. At nung nagkaisip na siya, ang unang-una niyang conclusion sa buhay niya, yung mga magulang ko sobrang relihiyoso nila. Pero ako nakikita ko, hindi naman totoo yung Diyos. Maliit na gulang, ganun po ang kanyang pag-iisip. At nung siya'y tumungtong na sa high school, andun na yung science. Nagkaroon ng deeper understanding sa science. Andun na si chemistry, andun na si physics, andun na si science and technology. Lalo niyang nagkaroon siya ng sariling pag-iisip na I therefore conclude na talagang walang Diyos. Walang Diyos. Ako na lang bahala sa buhay ko. At yung kabataan po na yon, naging kilala sa kanilang eskwelahan sapagkat siya lamang yung nakagawa ng record sa eskwelahan nila na sa isang debate patungkol sa creation, tinindigan niya yung creation ng scientific creation. Kahit theory lang, tindigan mo yung theory, sabihin ng theory, hindi 100% fact. Pero tinindigan niya at napa-walk out niya yung kanyang kalaban. Alam niyo yung sinong kalaban niya? Teacher niya. Sa science at sa history. Kaya yung kabataan na yon, nakilala yun sa kanilang high school. At nung tumungtong naman siya ng kolehiyo, ganun pa rin. At dumating isang pagkakataon na talagang sa likod ng kanyang pag-iisip, sabi niya, isang araw, tinitignan niya yung buwan. Lasing siya, galing ng inuman galing ng inuman, tinititigan po niya yung buwan. At nung kanya pong tinitigan yung buwan, sabi niya, napakaganda ng buwan. Ang dami niyang forma. Minsan malapit siya, minsan ang layo niya. Hindi kaya talaga marahil merong gumawa nito. Kasi kung yung mga pintor lang, ang gagaling nilang gumawa, paano pa kayong gantong klase ng mga bagay? At sa likod ng kanya pong isip, nagsaliksik siya ng sarili niya. Hindi niya hiningi yung pastor, hindi niya hiningi yung mga at kung sino-sino pang mga ngaral. Pinag-aralan niya ng sarili niya. At nung tinignan po niya, yung mga bagay-bagay, naging paborito niyang kausap yung mga Jehovah's Witnesses. Kasi Jehovah's Witnesses, sila yung lalapit sa bahay. Tama, kakatok sila. Sila yung pupunta sa pinto ninyo para mag-alok ng ganito, ng ganyan. And then, naging barkada rin po niya yung mga Mormons. Sino po yung kilala niyo po yung mga Mormons? Sila po yung mga naka-polo naman na puti. Puro sila lalaki. Pupunta rin po sila sa mga bahay. May mga binibigay din po silang kung ano-ano. Tapos, may sasabihin din sa inyong sharing. And then, sa kanyang paglilibot, napunta rin po siya ng Iglesia ni Cristo. The Iglesia ni Cristo, napakarami niyan dito sa Commonwealth. Kahit dyan sa amin sa Pearl Drive, ang daming Iglesia ni Cristo dyan. And then, isang buwan, siya po ay nagdoktrina. And then, nung tinatanong na siya nung ministro kung gusto niya na magpabinyag, hindi daw. Nawili lang siya doon kasi meron libreng bigas, tapos may libreng 2 noodles at saka 2 dilata. Kaya itinapos niya yung isang buwan, Tapos pagkatapos noon, habang pinag-aaralan niya ng maigi kung ano-ano yung kanyang mga napuntahan, naisip niya sa sarili niya, ay meron Diyos. Pero kailangan ko siyang hanapin. At kailangan ko siyang puntahan. Kasi kung ako lang sa sarili ko, ang mag-iisip na walang Diyos, kinukontra niya na ngayon yung sarili niya. Hanggang isang beses, mga kapatid, nagkaroon ng palaro ng basketball. And then napunta siya sa isang basketball court na ang gilid ay simbahan. And then yung simbahan po na yun ay nagtuturo ng mga kakaibang bagay na ngayon niya lang narinig. Ano po yun? Yung patungkol po sa pagsasamba ng araw ng Sabado. Napakinggan din niyo, hindi pagkain ng ganito, hindi pagkain ng ganyan. And then, napunta siya doon at kaka-basketball, nawili rin siyang makinig. At nung nakinig po yung kabataan na ito, mga kapatid ko, sabi sa kanya nung isang kapatid doon, kasi matagal na siya nakikinig, 6 na buwan. Magpabinyag ka na kaya, brother. Para dito ka na lagi mag-basketball, tapos sama tayo magsisimba. Alam niyo sagot ng kabataan? Ayoko. Ayoko. Kita niyo mga kapatid? And then sa kanya pong pag-aaral,
Dumagdag ng 6 na buwan, 1 taon mahigit, saka siya nagsabi doon na, gusto ko pong magpabautismo. Ano? At pagdating po nung araw na yon, simula nung araw na yon, hindi niya na po alam kung saan siyang patungo sa kanyang buhay. Iyaan niya yung Diyos. Ano? Ang siya pong gumawa sa kanyang buhay at nasa maganda-ganda na rin po siyang kalagayan sa panahon ngayon. At nasa harap niyo po siya ngayon nagsasalita. Ano? Hindi ko po alam kung bakit ako nandito. Lagi ko pong tinatanong ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, bakit ako? Hindi nga ako naniniwala sa iyo eh. Dati nakikipag-away pa ako sa teacher ko, napa-walk out ko pa yung teacher ko. Sabi ko, babasahan mo ko ng Bible, di naman ako naniniwala dyan. So sa debating yun, umalis siya. Tumakbo siya, umalis siya, nag-walk out siya. Kasi gagamitan niya ako ng reference na hindi ko naman pinaniniwalaan. So kahit anong dakdak niya, 3 oras siya magsalita doon, walang mangyayari. Pero ngayon, bakit ako nandito? Yan yung laging yung tanong sa Diyos. At kapag sinasagot niya ako, laging ang sagot niya lang sa akin ay marami akong gustong ipagawa sa iyo. Kaya mga kapatid ko, gusto ko pong maintindihan ninyo, hindi po pagkakataon kung bakit po kayo nandito. Marahil ang Diyos din po ang gumawa ng paraan, ang tumawag sa bawat isa nyo at paggamit ng kasangkapan para po ang bawat isa sa atin ay makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa salitang pong yun, mamaya maintindihan natin. Bakit gaano kaimportante ang salita ng Diyos at kung bakit kaimportanteng mapakinggan natin siya ng mas maayos at malinaw sa ating pong mga buhay at ating mga puso. Kaya po ang ating pong title ay pinamagatang What is Faith? Napakadali at napakahirap sagutin. Mukha siyang madali pero mukha rin siyang mahirap sagutin. Ano yung pananampalataya? Bakit natin kailangan ng pananampalataya? Sa mga born Adventist, kapag tinanong niyo po sila kung ano yung pananampalataya, ang nasa isip agad nila, yung pagiging Adventist. Tama? Yung pananampalataya ko na sa Sabado ako sasamba. Hindi ako kakain ng ganito. Karamihan po, ganun agad yung naiisip. Pero kapag pinag-iisipan natin kung ano yung pananampalataya, meron pong gustong sabihin sa atin ng Diyos na mahigit pa dun sa ating pong uunawaan. Dahil po yung pananampalatayang yan din po ang magbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo po ay magtagal, mag-endure, at magbigay po ng kalakasan pa para sa ibang mga tao at higit sa lahat, yan pong pananampalatayang yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung atin po pag-aaralan yung pananampalataya, sa chapter 11 ng Hebrews, ang dami po dong mga heroes of faith na binabanggit. Para po maging familiar tayo, bigyan po kayo ng mga ibang example. Andun po si Enoch. Si Enoch, siya po yung karakter sa Bible na sinama ng Diyos or kanya pong inihiwalay sa iba. Isinama niya. Ganun po ang paglalarawan ng ating Biblia doon po sa kay Enoch. At dahil yun sa kanyang pananampalataya. At meron pa po si Abraham, ganun din. Si Abraham naman, siya yung nag-alay sa kanya pong anak na si Isaac. And then ang sabi po sa kanya ng Diyos, Abraham, ang tagal mo hinintay ng anak mo, pero ibigay mo yan sa akin. Ialay mo. Sipin niyo po, matanda na po sila nagkaanak, tama? 90 na si Sarah nung nagkaanak sila. Pero sabi niya, sa tagal niyo ng paghihintay niyo, ibigay niyo yan sa akin. Pero ang sabi ng Bible, sa kanyang pananampalataya, ay ibinigay niya yon. At siya po yung nagkaroon ng paglalakbay para po dun sa lupang pangako. And then, kung titignan pa po natin, ang dami pa tungkol sa pananampalataya. Kaya po yung pananampalatayang yun po yung isinabubuhay natin bilang mga tao para po tayo magkaroon ng pagtindig sa sanlibutan ito. Ang pananampalataya po, hindi niya kayo gagawin perpekto. Pero ang pananampalataya po ang bibigay sa atin ng kakayahan para gawin kung ano yung mga bagay beyond our limitations. Or lagpas sa ating pong mga limitasyon. Kaya ang sabi po dito, yan. Una, sa chapter 4 po ito ng Mark, faith is trusting Jesus, even His way leads away from success. Ano daw po yung pananampalataya? Yung pananampalataya daw po ay yung pagtitiwala sa ating Panginoon sa kabila na parang inaalis niya tayo sa success.
Ano po yung ibig sabihin? Parang eto na eh. Parating na ako sa pinaka-exciting part ng buhay ko. Malapit na akong yumaman. Malapit nang guminhawa yung buhay ko. Ano? Pero bigla akong naging Adventist. Di tuloy ako pwedeng pumasok ng Sabado. Ganyan na naiisip ng marami, di ba? Ganyan na naiisip ng marami. Bakit? Kasi ang napupunta po sa kanilang pananampalataya ay yung pananampalataya doon sa Sabat at hindi po doon sa Panginoong Yesus. Na siya yung nagbigay ng Sabat, na siya yung provider. Siya yung nag-lead sa mga tao into success. Ano? Kaya ano po yung kwento dyan? Ano? Balikan po natin yung kwento para po mas maganda-ganda nating maunawaan. Sabi dyan, leaving the crowd behind sa verse 36. Sa chapter 4, verse 35 hanggang 41, yung kwento po dyan, si Jesus ay galing po sila sa isang successful ministry. Ano? And then ang nangyari po, pupunta na sila sa Ibayo, sa kabila pong lugar nung kanila pong pagmiministeryuhan. Pero dito sa pinanggalingan nila, sobrang successful nung kanila pong ginawang ministry. Pero ang sabi po diyan, they leave behind the crowd. Marahil itong mga tao na to, dahil nagustuhan yung kanilang preaching, nagustuhan yung mga ginawa nila doon, ay humahabol sa kanila. Pero iniwan yun si Jesus. Hindi dahil sa ayaw niya yung makasama, kundi ayaw nila na manatili doon sa ganong success. Bakit? Kasi hindi lang yun yung success na meron pa siyang misyon. Marahil sa buhay po natin, ganun din yung naiisip natin. Ito na yung successful life na meron ako. Ano? Bakit pa ako aalis? Bakit pa ako lilipat? Ano? Kaya alam niyo mga kapatid, sa mga pastors, isa yun sa mga pinakamasakit na pagdaanan. Kapag halimbawa, 5 years ka sa isang iglesia, and then ang dami mga kapatid na mga nakasama mo, ang dami mong napabinyagan, ang dami mong naging kaibigan, and then lilipat ka ng ibang lugar. Ano? Ang hirap nun. Ang hirap ng transition sa ganon. Sa mga layman, ganun din. Kadalasan. Isipin niyo po, yung mga kaparidan nun, meron akong simbahan na napaglaymanan. Ang pinaka-active lang na member ng kanyang simbahan, 6. Nung nandoon na ako, naging mahigit 20 na sila. At yung 20 na yun, talagang sobrang close ko sila, halos sila lahat. And then nung aalis ako, hindi ko sa kanila sinabi direkta na aalis ako eh. And then nagkaroon po kami ng evening worship. Dinahandahan ko dun sa sermon ko na paalis na pala ako. Nung nag-gets na nung isang matanda, nag-iiyak. Sabi sa akin ng isang matanda, Brother Mark, ba't mo naman hindi sinabi? Ano, bakit binigla mo kami ganito? Bakit idinaan mo pa dyan sa sermon mo ngayong gabi? Ano? Yun po yung isa sa mga pinakamaano. At yun po, sa pagkakataon na yun, ng isa pong tao, makakaranas siya ng success. Bakit? Kasi nakita niya na yung mga tao sa paligid niya ay gusto siya. Ang mga tao sa paligid niya ay sasamahan siya. At magke-credit siya dun sa mga maraming pagkilala sa kanya ng mga tao na nandoon. Ano? Kasi sila Jesus, marami po sila mga ministry. After the ministry na ginawa nila, aalis na sila. Ano? Para yung success ay hindi matuon sa kanila, kundi yung mga tao na andun po ay sila ang magpalaganap ng mga successful ministry ni Jesus. Alam niyo ba may galing dito? Si Jesus, siya yung taga Nazareth, na siya po yung nagpapakilala na tagapagligtas. At gayon din po yung ministry ni Paul. Kaya po si Paul, napakarami niya napuntahan lugar. After na isang success ministry, lilipat po siya sa isang lugar. And then susulatan na lang niya yung kanyang pinanggalingan. Or kapag minsan may oras siguro siya, babalikan niya yung isang lugar. Ano? Kaya po mga kapatid, tumatalon-talon din sila. So ganun po yung ginawa ni Jesus. Ano? At nung kanyang mga alagad. Sabi yan, Jesus and the disciples had a successful ministry, but they left their success behind. Inalisan po nila yun mga kapatid. Ano? Dahil unang-una, si Jesus naiintindihan niya yung ministry niya. At pangalawa, kilala niya yung kanya pong mga kasama na kapag sila po ay nakatanggap ng papuri at pagkilala doon sa kanila pong mission trip na yon, marahil yung mga taong yun hindi nalalayas doon. Ano? Ganon din kapag kayong isang pastor or isang elder
or isang layman na talagang nabigyan ng magandang paikitungo ng mga kapatid, yung every week bago yung barong kasi merong galing abroad. Alam niyo, para ang hirap lumayas. Kaya ganun po. Kaya yung mga alagad, nagtataka sila kasi aalis sila, makulimlim. Makulimlim pa. At mukhang may bagyo. At anong sasakyan po nila? Ang sasakyan po nila ng bangka. Tapos tatawid po sila sa kabilang lugar. At ano po yung sunod na nangyari? Sabi pa dyan, Jesus knew that there was a demon-possessed man. They had to minister at the other side. Naintindihan ni Jesus na may nangangailangan pa sa kanyang iba na mga tao. Kaya po mga kapatid, ako di ko alam kung bakit ako dinala ng Panginoon dito. Ang alam ko lang, ang sure na sure ako, lilipat ako ng bahay. Kasi nakabili ako ng bahay. Lilipat ako, doon ako sigurado. Pero yung papunta ako dito at mag-held ng ganito pong klase ng gawain, hindi ko alam. Ibinigay po talaga siya ng Diyos. At yung bawat isa po na naandito ngayon, yun po yung dahilan kung bakit tayo naandito. Kasi po gusto ng Diyos na marinig natin yung kanya po mga salita. At yung pananampalataya po na yun ay magbubunga sa bawat isa sa atin. At pangatlo, sabi pa po dyan, discipleship is not about success, but helping people. Kaya pastoral care. Kasi ang gusto po natin ay makatulong sa marami pong mga tao. At yung pagtulong pa na yun ay hindi nanghihingi ng kahit anong kapalit. Kung ang iniisip nyo po, kaya kami andito, kaya kayo papakain, para mapunta po kayo sa simbahan namin. Hindi. Kundi gusto po namin maranasan ninyo kung paano ang Diyos ay umiibig sa bawat isa sa atin. Paano ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa amin at umaapaw na blessing ng Diyos sa bawat isa sa amin, ay gusto namin maranasan din po ninyo. Sapagkat ang bawat isa po sa atin ay doon lamang po umaasa. At pangalawa, ang sabi po dito, faith is trusting God that God cares for us even when it seems He does not. Ibig sabihin po, yung faith daw po ay yung pagtitiwala natin sa Diyos sa kabila ng parang wala siyang pakialam sa atin. Ang ganda ng sinabi kaya ni Brother Eddie. Sabi niya, parang naiisip natin minsan, sinisisi pa natin yung Diyos. Kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Panginoon, ano ba nagawa kong mali? Bakit parang ako yung lagi mong pinahihirapan ng ganito? Pero sa senaryo po dito, nung nandun po sila sa bangka, ang nangyari po dun ganito, Sabi dyan, don't you care if we drown? Ibig sabihin, wala ba kayong pake kapag nalunod kami? Kasi ang nangyari po dun, mga kaibigan, nandun na po sila sa bangka, and then dumating na nga po yung bagyo. Nung dumating yung bagyo, sobrang lakas. And then ando po sila naglalaot sila, patawid ng kabila. At dun inabutan ng bagyo. At napakalataas ng mga alon. Alam niyo po anong ginagawa ni Jesus? Natutulog po siya. Opo, kaya ginising siya ni Peter. Ay, si Peter ba? Basta lahat ng mga alagad siguro na. At ang sabi po ng mga alagad sa kanya, wala ba kayong paki sa amin? Mamamatay na tayo dito, natutulog ka lang. Natutulog ka lang. May pananampalataya po ba yung mga alagad? Parehas po nila tayo. Mahina po yung pananampalataya. Parehas po nila tayo. Kaya ang sabi dyan, don't you care if we drown? Wala ka bang pakialam kapag malulunod na tayo dito? Ang masama doon, parang hindi nila kilala si Jesus. Kasi si Jesus ay matagal na nilang kasama. Pero kahit si Jesus sabi, mamamatay ka rin dito kapag hindi pa tayo kumilos. Malulunod tayo sabay-sabay. Ganun po yung pananampalataya. Akala po natin, walang nang mangyayari at walang may pakialam sa atin. Pero ang totoo, ang Diyos po ang may pakialam po sa bawat isa sa atin. Pangalawa, God allows trials for our benefit to develop our character. Yan po yung pinakamagandang bagay na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung mga pagsubok na dinadanas po natin, kasama po talaga yun sa buhay. Mas may mga edad po kayo sa akin, kaya mas marahil. Maraming mga pagsubok na po yung napagdaanan ninyo. Kaya naniniwala ako, hindi nyo lamang po yan basta pinagdaanan ng kayo lang, kundi talagang ipinagpapanalangin nyo din po yan. Upang ang bawat isa po sa mga bagay na yan ay malagpasan at matanggap natin kung ano yung kinalalabasan. Kaya yung mga pananampalataya po ng mga meron na yan,
ay panghawakan po nating maigi. Ano? Sapagkat yung pagtitiwala natin na yan sa ating pong Panginoong Jesus, ang siyang mag-uuwi sa atin, papunta sa kanya pong paanan. Ano? At mamaya po, intindihin pa po natin kung anong pinaka-importanting bagay about sa pananampalataya. Ang didevelop po yan sa atin sa pamamagitan ng sufferings is ano? Perseverance, character, at saka hope. Nagiging matibay po tayo. Nag-i-endure tayo sa marami pa mga pagsubok. Para lang po yung mga laro at yung mga mga game show. Di ba lagi po tayo nanonood ng mga game show? Habang tumataas yung ng laro, lalong umihirap. Ano? Pero kapag nalagpasan nila yun, anong tuwa? Ganun din po sa ating pong mga buhay at sa ating pong mga pagsubok na dinaranas. At karakter, kapag nadumanas na tayo ng paghihirap, sino po kadalasan yung mga dumanas ng mga dito, yung mga naging successful, tapos dumanas ng paghihirap, ano po yung nagiging balik po nila sa mga tao? Sila po yung nagiging mga matutulungin. Ano? Kaya may mga tao po na yes, nakilala sila dahil dun sa kanila pong karangalan na meron sila. Pero hindi nila, nakakalimutan nila kung ano po yung dati nilang kalagayan. Pero kapag naiintindihan natin ang gusto ng Diyos, mauuwi pa rin tayo dun sa karakter na gusto sa atin po ng ating Panginoon. At pang-apat po yung hope, yung pag-asa. Ano? Para po minsan parang wala ng pag-asa eh. Nung bumahanga lang dyan sa Pearl Drive, grabe. Sabi ko, baka tumaas pa. Ano, kahit medyo 10th floor naman kami, nakakatakot. Kasi yung ilalim, dun sa may bandang, puro residential area na po doon. Ano, at dun sa may likod, binaha na rin para talaga sila. Ano yung katapat lang po namin. At kung hindi pa tumigil yung ulan, magpapakawala na yung yung Lamesa Dam. Ano? Parang wala nang pag-asa, Ganun po yung lagay ng sanlibutan natin ngayon. Pero kung titignan po natin, yung mga pagsubok na yan, ang magbibigay po dapat sa atin lalo ng pag-asa. Na yung pag-asa natin ay nilalagak natin sa tamang kalagayan. Ano po saan po natin nilalagay yon? Sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ano? At panghuli po, faith is knowing who Jesus is. Kapag tinanong po natin yung bawat sa atin, sino si Kristo? Masasagot natin marami, siya yung Lord, siya yung King. Ano? Pero sino yung Kristong kilala ko? Kaibigan ko siya. May nakapagsabi na ba nun? Ang pwedeng sabihin, kaibigan natin siya. Pwede, no? Pero ang kining ko na kaibigan ko siya, lagi ba natin nadidinig? Madalang. Madalang natin yung naririnig. At yun po yung Jesus na gusto ko ipakilala sa bawat isa sa inyo. Siya isang Jesus na kaibigan ninyong personal. Pwede nyo po siyang lapitan ng kayo lang. Hindi nyo na kailangan tawagin sila Brother Eddie. Hindi nyo na kailangan tawagin yung East Fairview Church. Hindi nyo kailangan tumawag ng kahit sino pa mga sa tingin ninyo is malapit kay Jesus. Kayo lang po mismo. Pwede nyo tawagan. Dahil kaibigan nyo po siya. Ano? Yan po yung Jesus na gusto pong ating makilala. At sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, makikilala natin siya ng mas maigi. Ano? Ang sabi po dito, knowing Jesus comes after leaving success behind. Hindi ibig po sabihin ng pabayaan natin yung ating kabubuhay. Ganun karamihan yung iniisip ng marami, no? Iwanan nyo yan, tapos sumama kayo kay Kristo. Kasi ganun yung example ng sa Bible, di ba? Pero ang ibig pong sabihin dyan, tignan natin kung asan ba talaga yung ating puso. Andun ba sa mga bagay na meron ako? O dun sa bagay na gustong ialok pa sa akin ni Kristo? Kasi yung trabaho natin, yung ating pong mga pangailangan sa araw-araw, talagang kailangan yan eh. Hindi mo yan po pwedeng i-skip. Ano? Kahit anong gawin mo, sabi natin kumain kahit isang beses sa isang araw, kung yun lang yung kaya, kailangan mo pa rin kumain. Ano? Kapag in-skip mo siya, talagang mahihirapan ka. So, ibig sabihin po, yung success na meron tayo, hayaan lang natin. Kasi yung success na yan, si Jesus din po yung may gawa eh. Ano? Saan tayo tutuon? Doon sa ating pong Panginoon, sapagkat siya po mismo ang magbibigay sa atin ng more successful life. Ano? Kaya kung titignan po natin, ang ating pong Panginoong Jesucristo mismo, nagbibigay sa atin ng mas or higit pa doon sa mga buhay na meron ang bawat isa sa atin. Kung nakakaangat-angat tayo sa pamumuhay natin ngayon, okay. Pero dapat mas maintindihan po natin yung pangailangan natin kay Kristo kapag meron po tayo niyan. Kapag medyo nahihirap-hirapan naman tayo, mas lalo po natin intindihin. Na yung mga bagay, mga sufferings na meron tayo sa libutan ito, ay wala po yan.
kapag si Kristo po ay nabubuhay sa atin. Sapagkat siya mismo yung nangako, na ibibigay niya kung ano po yung ating pong pangailangan. Okay? Kaya kung titignan po natin, yung Kristo na gusto ko ipakilala sa inyo ay yung Kristo na personal nating kaibigan. Personal nating kakilala. At po pwede po natin tawagan. Ganun po ang ating pong dapat maunawaan. Hindi siya yung Kristo na para ang hirap-hirap lapitan, na kailangan mo pag gumamit ng kahit anong kagamitan para lang malapitan siya. Hindi po. Kapag tayo po yung nagsasuffer, pwede tayong lumuhod at tawagin si Christ. At ang naniniwala po ako, sa mga ganong klase ng pagkakataon, mas malapit na malapit siya sa bawat isa sa atin. Hindi lang po natin nararanasin kasi hindi pa po natin ginagawa. Ako po naniniwala ako na kapag tinanong ko si Jesus, halimbawa meron po akong gustong itanong tapos ang hirap sagutin, bukod po sa mga exams sa ganun, kailangan gawan ko na ng paraan yun, kailangan mag-review, Pero yung mga may kinalaman sa spiritual, Panginoon, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Parang wala nang direksyon Itatanong ko sa Kanya yun. At naniniwala ako sa pagtatanong ko sa Kanya yun, sinasagot niya ako. At yung sa pagsagot na yun, ay magkakaroon ako ng fulfillment na yun talaga mismo yung Kanyang sagot. Alam niyo mga kapatid, kailan po natin hindi, kapag nanliligaw tayo, or sabihin natin nililigawan tayo, kailan niyo po nakikilala yung manliligaw niyo, or yung asawa? Kapag lagi niyo siyang kasama at kausap. Tama po ba? Kapag kasama nyo lang siya, nagkakailangan kayo, hindi kayo magkakakilanlan. Tama po? Pero pag nagsimula na ang isa sa inyo ng conversation, magkukwento na siya, magkukwento ka na, and then humaba yung kwento hanggang umabot na kayo ng kasalan, nagkaroon pa ulit ng pagkausap, nag-away na kayo. Lalo kayo nagkakakilanlan, ganun pala siya pag galit. Ganun pala siya pag nagtatampo. Kailan po ulit kayo nagkakaroon ng pagkakakilanlan? Kapag nag-uusap. So yung tanong, kailan tayo huling na ipag-usap sa ating Panginoong Hesukristo? Ang hirap kong sagutin, minsan. Kahit ako, minsan nahihirapan ako sagutin yun Lalo na pag sobrang busy, lalo na ako, dalawa trabaho ko. Iba sa umaga, iba sa gabi. Mamaya po, after nito, napapasok pa po ako ulit. Sobrang sipag ko, Kaya pa after, pag titignan po natin, parang hirap natin gawin, Pero ang totoo po, yun po yung susi. Para po lalo tayo maging close sa ating pong Panginoon. Kausapin natin siya. Pwede tayong gumamit ng Biblia. Or pwede tayong through prayers. Alam niyo, sumasagot ang ating Panginoon. Kung sumasagot siya sa mga kwento sa Bible, ganoon din po sa atin. Hindi lang po siya kwento sa Biblia, ganoon din po siya sa bawat isa sa atin. Sasagot at sasagot siya, at yung sagot niya, believe me mga kapatid, masasatisfy po nun yung ating pong pangailangan. At masasatisfy po nun kung ano yung nais nating hingiin sa Kanya. Kapag sumasagot ang Diyos, napakahirap minsan na isipin na yung ba talaga yung sagot niya, pero ipapaintindi niya sa iyo bakit yun yung sagot niya. Napakaganda po nun. Kaya yung Kristo po na yun, yun yung Kristong malapit, Kristong personal, at gusto pong magpakilala sa bawat isa sa atin. Sunod, ang sabi po dito, knowing Jesus comes with maturity brought by going through storms. So sa mga pagsubok po na naranasan natin na yun po yung nagpapahiwatig sa atin at nagpapakilala na kailangan natin si Kristo. Kaya kapag may mga pagsubok pa na parating, dapat hindi tayo matakot. Kundi ang dapat natin gawin, dapat lalo tayong lumapit kay Christ. Lalo tayong lumapit kay Christ. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po namin kayo tatakutin dito. Hindi namin sasabitin na may mangyayaring ganito sa naharap, malapit na yung araw ng paghuhukom. Totoo pong mangyayari yung mga bagay-bagay na yan. At kahit hindi ka mag-Bible study, naiintindihan mo na talaga magkakaroon ng paghukom. Tama po ba? Talaga pong darating ang Kristo, tapos huhukuman tayo. Tama? Pero may dapat po ba tayong ikatakot kapag kaibigan natin siya? Wala. Wala po. Kaya yun po yung kailangan natin maintindihan, yung personal natin siyang kilala. Kasi yun po yung mag-uuwi sa atin sa kaligtasan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Yung ang kaligtasan ay pagkilala sa kanyang Ama at sa kanya mismo na kanyang anak. Yun po yung kaligtasan. Hindi yung pagsunod sa ganito, paggawa ng ganyan, pag-intindi ng ganito.
isa lang po yung way ng kaligtasan, si Kristo lang. Kaya si Kristo po ay gusto magpakilala sa bawat isa sa atin sapagkat kapag tayo ay merong close relationship with Him, magkakaroon po tayo ng pag-intindi sa marami pong mga bagay at lagi natin siyang pipiliin. Ano? Kaya ganun po ang ating pong mga buhay sa sanlibutan ito. Maraming pagsubok at daragdag pa po yung mga pagsubok na yan. Magkakaroon pa ulit ng eleksyon and then kapag hindi natin mga pwede pang mga mangyari, pero sa lahat ng mga pagsubok mo na yan, dadalhin po dapat tayo niyan patungo ng malapit na malapit pa sa ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo, sabi po dito, experiencing Jesus' power in our lives, He has calmed the storm in us. Ano po yung ginawa ng ating Panginoon doon nung nung nagreklamo na yung mga alagad niya? Kayong lilit ng pananampalataya nyo, dito ko, sabi niyang ganyan. Sa kanya pinahinto yung bagyo. Ganon din po ganon po tayo, Kaya kung titingnan po natin, pwede natin yung maranasan. Kung paano ba si Kristo magpahinto ng mga bagyo. Paano siya magpahinto ng mga problema natin sa buhay. Hindi man niya tatanggalin talagang totally, ibibigay niya sa atin yung kapanatagan na, ay, kahit pala alunin ako dito, kasama ko pala si Jesus. Isipin niyo po, matravel kayo kasama si Bongbong Marcos. Tingin niyo po ba maaano kayo? Baka lapitan kayo ng kahit sino? Hindi, Lalo na kapag close kayo sa presidente. Marami nga akong kilala close sa presidente, kaya di sila nagagalaw hanggang ngayon din Yung bagay naman po yun. Pero, kapag close tayo sa isang tao, kapag lalo na makapangyarihan siya, wala tayong pinapangamba. Ang problema nga lang, close ba talaga tayo sa Kanya? Ganun kadalasan yung tanong. Kaya yun po yung kailangan nating intindihin. Kaya kailangan po yung may ilagay natin sa ating pong mga buhay. Maging close talaga tayo sa ating pong Panginoon. Para po yung takot at pangamba, yes, andyan yan para maranasan natin, pero wala tayong dapat itago sa Kanya sapagkat siya mismo yung magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kaya kung titignan natin mga kaibigan at mga kapatid, yung reality sa sanlibutan na ito, hindi na po yan mababago. Lalo pa po yan lalala. Yung traffic dyan, lalo pa yan lalala. Kahit dumating yung MRT, lalala pa rin po yan. Kasi benta pa rin sila ng benta ng kotse. Hindi naman nag-phase out ng kahit anong model ng kotse. Tama ba? Kaya ipon lang ng ipon. Ang daming Corolla dyan, kahit 97 na Corolla, ang dami. Tapos 30 mil na lang binibenta, Brother Eddie, ba gusto mo? Maganda pa ka makina nun. Corolla na 97, 2001, meron din akong alam. Ba gusto nyo rin? Sipin nyo binibenta pa, di ba? Kaya makakasabay nyo pa din sa daan. Tapos kasama pa yung mga saraw na jeep. Kaya lalong mag-worst pa rin po yung traffic. Yung mga sakit, na-invento sila ng vaccine, yung mga vaccine na puro may side effect. O kaya meron namang hindi maganda, sabihin natin, yung ibang vaccine naman, hindi naman talaga para gamot sa atin. Pero lalala, may mga sakit ngayon lang natin naririnig. Pero sinasabi nila, dati pa nag-exist yun. Napakarami. Kaya ang dami po mga bagay na mangyayari. Pero tatandaan po natin, kung close tayo, kung close po tayo, doon sa manlalalang, doon sa makapangyarihan, at higit sa lahat, kaibigan natin si Kristo, wala po tayong dapat ipangamba, sapagkat siya po yung ating makakasama sa lahat ng mga bagay na yan. Kaya mga kapatid ko, wala tayong dapat ipagkipit-balikat pa sa mga nangyayari sa libutan ito, kundi magkaroon lang tayo ng close relationship with our Lord Jesus Christ. Kung paano ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga kamag-anak ay laging hapit na hapit mag-set ng reunion para magkaroon ulit kayo ng bonding. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya naniwala ako sa kanyang malapit na pagparito, ang gusto po niya na makasama yung kanyang mga ka-close. Yung talagang close niya. Naandito pa lang sa sanlibutan, close niya na. Posible ba? Yes, posible. Kung talaga pong sasampalatayanan natin ng ating pong Panginoong Hesukristo ang siyang magbibigay ng bawat isa sa atin ng mga bagay na beyond our comprehension. Mahirap siya minsan intindihin. Pero maniwala po kayo mga kapatid, promise
Hindi mo magsisinungaling. Kapag hiningi niyo po yun sa Kanya, ipaunawa at ipaintindi niya yun sa bawat isa sa atin. At panghuli po, dahil napakinggan po natin yung mga salitang yun tungkol sa pananampalataya, ano po yung magiging bunga nun sa bawat isa sa atin? Ang sabi dito, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nawa po yung mga salita na yun tungkol sa pananampalataya, salita ng Diyos tungkol sa Kanya, ay magbukal nga sa atin ng pananampalataya. Kaya wag po kayo magtataka mamayang gabi, baka mahirapan kayo makatulog. Baka kulitin na kayo ni Jesus. Nakakarinig na kayo ng salita ko Pababangunin niyo na po sa inyo yung pananampalataya. Iisipin niyo na po yan palagi. Ano ba yung sinasabi na pananampalatayang yun? Ano ba yung sinasabi ng ating ng speaker kaya na tungkol kay Jesus? Bakit parang gusto ko na rin siyang kilalanin? Ano yung mga kapatid, ganun din yung chapter 4 ng John. Yung babae sa well. Nung nakilala niya na kung sino talaga si Jesus at nagulat siya sa mangha, pinagsigawan na rin po niya sa mga tao. Kapag nakilala talaga natin yung Kristo na sinasabi ko po, dahil sa pananampalataya, bahal sa pananampalataya, promise, mahihirapan kayong tanggihan kung ano po yung kanyang iniaalok. Kaya nawa po, aking pong panalangin, yung mga salitang yun ay hindi mabaliwala. Bagkus ang Diyos ang gumawa sa bawat buhay ng bawat isa sa atin at maging sa inyo po mga kaibigan upang bumunga at sumilang ang pananampalataya sa inyo. Maraming po salamat.